Lagi upang maipahayag ko ang nais mo sa hapong ito, O Diyos. Inaangkin ko ito, Panginoon, sapagkat ako'y sa iyo lamang kumuhugot ng lakas at sa iyo lamang ako kukuha, Panginoon, ng kaalaman. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Samahan mo kami. Lagyan mo kami ng puso na makikinig at higit sa lahat magpapaturo sa hapong ito. Salamat po, Ama, sa pangalan mo, Jesus. Pinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri. In Jesus' name. Amen. Amen. O kakapula po tayong lahat. So sabi ko nga, ang nais ng Diyos ay pag-aalabi ng ating mga pananampalataya. Gusto ng Diyos na nais na pag-aalabi ng ating pag-ibig sa Kanya. Nahanap yan ng Panginoon, yung pusong nananabik, nauuhaw, nagugutom sa Kanyang presensya. Ayan. Ang ating pag-aaralan ay ano ba ito? Nagre-reflect. Unquenchable o yung hindi namamatay na apoy. Ano po ito? Tingnan po natin ang Leviticus 6:13. Okay, basahin ko na lang po, no? Ang sabi sa English, the fire must be kept burning on the altar. Continuously, it must not go out. In Tagalog, hayaan laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamamatay. Ang Diyos ang bahalang magpala ng kanyang buhay na salita. Amen. Ano nga ba ang nangyayari sa daigdig na ito? Lubhang kapag alam natin ang nangyayari, wala kang pagkakilala sa Diyos, anong mangyayari? Sasakmalin ka ng takot, sasakmalin ka ng pangamba. Amen? At wala rin isa man ata ang natao na di natakot kahit paano. Maliban sa walang nalalaman. Pakailam. Nakatuon lang sa kanyang sarili. Pero lahat ay dinalaw ng takot. Amen? Sa ating mga nakakilala sa Panginoon, hayaan lang natin na dumalaw o dumaan ang takot. Natural yun, lahat tayo dinaanan yan, no? At wag lang nating hayaan na manahan o magkaroon na siya ng room sa ating puso ang takot. Di po ba? Amen. Kahit nga ang mga disipulo, nung kasama si Jesus, nung sila nakasakay sa bangka, nasa gitna sila ng laot. Nakasalubong sila ng malakas na hangin, malakas na alon. Di ba natakot sila at ginising nila ang Panginoon? So, digli-digling ginising nila at sila pa nga sinabi, hindi ka ba nababagabag, Panginoon? O yung hindi ka ba nag-aalala? No? Sila pa nagpaalala sa Lord, ano? So, kaya ang mga alagad man ay natakot. Ang tanong, normal po ba ang matakot? Opo, normal lang ang matakot. Ang hindi normal, ang buong buhay mo, matakot ka na. Sapagkat hindi yan ang disenyo at kalooban ng Diyos sa atin. Amen. Amen, di ba? Hindi tayo binuhay ng Diyos na mabuhay sa takot, sa lungkot, pagkabalisa. Anong sabi ng Biblia? Rejoice to the Lord always and say, rejoice. Di ba? Sapagkat nang mabuhay si Lord sa krus ng Kalbaryo, sinabi, kapayapaan ay sumainyo. Amen. Kahit na nung bago pa ipako si Lord sa Kalbaryo, kinausap niya ang mga disipulo at sinabi, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot, sapagkat sa bahay ng aking Ama ay may magandang lugar para sa inyo. Amen. Kaya ang mahalaga sa puso natin ay di natin dapat pabayaan. Spiritually and physically, napakahalaga ng puso. Di ba pag sinabi nga ang isang tao may sakit sa puso, natatakot natin siyang bigyan ng stress, di ba? Natatakot natin siyang biglain o gulatin kasi may sakit sa puso eh. Yun ang malaking factor kapag may sakit sa puso, ano? Ganon din spiritually, sapagkat hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano tayo kagaling magsalita, ano? Kung gaano kalaki ang ating inihahandog, ang ating ikapu, ano? Yung ating laman ng puso natin. Sapagkat ang tinitingnan ng Diyos ay ang laki ng ating puso. Ang laki ng ating puso. Madalas nakatingin ang Diyos sa ating puso kung nag-aalab pa ba?
ang ating mga puso. Lalo na sa panahon nito, no? I-rewind natin ang ating mga buhay bilang nung tumanggap tayo sa Panginoon. Nung unang tumanggap tayo sa Panginoon, di ba laging sabik tayo sa araw ng linggo, sa araw ng mga pagtitipon? Kalilinggo pa nga lang, ginagaya na natin ang ating mga isusunod sa susunod na linggo, sabik na sabik tayo. Pagkalinggo, sa service natin, alas 7 pa lang, alas 8 ang ating start ng service, alas 7 pa lang nandun ka na. At nandun ka sa unahan ng upuan. At gusto mo talagang sabik kang makinig ng salita ng Diyos. Pero nang lumalaon, sabi nga, nang tumatanda ka na sa Panginoon, o nawawala na yung alab, alas 7 ang service, alas 9 dadating ka, at sa hulihan ka pa uupo. At ito pa ang pinakamasakit, madalas natin naririnig. Kapag time ng offering, nasa CR pa, no? Pero noon, nag-aalab ang ating mga puso, pag-offering, nangunguna tayo sa pagbibigay, di ba? Doon nakikita kung nag-aalab pa ba puso mo o hindi ni. I-rewind mo yung buhay mo noon at ngayon, no? Sabi nga, bakit kaya lumalaon? Nawawala ang dati nating apoy, lagablab ng ating pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Paano na kung biglang dumating si Lord? Alam natin yan, pwedeng dumating si Lord or rapture anytime. Nais ng Panginoon na magbalik muli sa ating alab na apoy, paglilingkod at pagmamahal sa Diyos. Nais ng Lord, panahong ito ng daigdig ay pinumpuno ng takot, pagkabalisa, pangamba, at iba't ibang sitwasyon ng buhay. Ang sabi ng Lord, ang dapat, salungatin natin ang ating damdamin sa halip na matakot, paglabanan natin ang ating pananampalataya, lagyan natin ito ng pag-ibig na nag-aalab sa Diyos na buhay. Na inyong ating pinaglilingkuran. So, how to unquench on fire? Paano natin hindi mapapatay ang apoy sa ating mga puso ay nagpag-aalab? Issue ng apoy ito, no? Pag sinabing apoy, talagang mainit ito. Kita nyo naman, pulang-pula, dilaw na dilaw, no? Nakakasilaw, sabi nga ni Ate Bing. Ang ibig sabihin ng apoy sa Bible, isang halimbawa ko nung covenant ng Diyos kay Abraham. Nandalhin ng Diyos si Abraham sa tabing dagat, pinatingin siya sa langit at pinakita yung mga bituin. Ano ang sabi doon? Sa kalangitan, sinabi niya, ganyan karami ang lahi mo, Abraham. At pinatingin din siya sa dagat. Ganyan kasindami ng buhangin sa dagat ang iyong magiging lahi. At siya ay naghandog ng isang pagsamba. Pagkatapos, nag-alay siya ng pagsamba at bumaba ang Panginoon sa kanyang presensya sa pamamagitan ng apoy. Nakipag-usap ang Panginoon kay Moses. Excuse me. Kung saan kinausap ng Panginoon, may isang punong nag-aapoy, pero hindi nasusunog. Dito makikita natin ang apoy nagsisimbolo ng kapangyarihan at presensya ng Diyos. So yun po ang mga apoy na ilang halimbawa sa Biblia, no? Minsan may isang propeta ng Diyos sa King 18:22 hanggang 32 na mga naghamon o hinamon ng isang propeta ng Diyos, yung mga false prophet, na kung sino ang talagang tunay na Diyos na buhay. Ang kanilang pinaglilingkuran ay sila mag-aalay o sila ay magpapababa ng apoy. Di ba naglagay sila ng mga kahoy, pero hindi nasunog. Pero na si Elijah, ang siyang naghandog at siya ang tinawag ng Panginoon. Kung sino ang magpapababa ng apoy, yun ang tunay na Diyos ng kanilang paglilingkuran. Ang apoy ay nagsimbolo din ng galit, puot noong hindi na matiis ng Panginoon ang kasamaan ng Sodoma at Gomora. Thank you, hindi na ako din. Hanggang sa huli, nagkipagtawaran sa kanya ang lingkod. Pero walang nakitang matuwid. Kaya walang nagawa ang Diyos, kundi tupukin ng apoy ang lugar na yon hanggang sa mamatay ang mga tao sa Sodom at Gomora. Di po ba? So,
ang apoy yun, apoy pa rin. At darating din ang panahon sa pagharap natin sa Diyos, ayon sa aklat ng 1 Corinto, lahat ng ating gawa, lahat ng ating paglilingkod, mabuti man o ang ating paglilingkod, ating ihahain sa harap ng Panginoon, at ito'y pararaanin sa apoy, at kung ito'y di masunog, ibig sabihin tayo naglingkod ng katotohanan sa Diyos, no? Kaya napakahalaga ang pag-usapan natin sa halip na maraming Kristiyano na imbis lumapit, na imbis kumapit, ay bumitiw pa. Hindi ito ang panahon ng pagbitiw. O pag-ayaw sa paglilingkod. Hindi ito ang panahon ng panlalamig. Ito ang panahon ng pagkapit sa Diyos. Sa huling panahon, pamamalas ng Diyos ang kaibahan ng naglilingkod at hindi naglilingkod. Ang nakakilala at hindi nakakilala sa huling panahon. Lalong madadama ng Diyos, lalong ipadadama ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Magandang halimbawa ng katangian ng church, di ba dito pinakita ng Lord dito, ano? Yung sa Revelation. Ano sabi dito? Ito'y nahilin tulad sa atin bilang mga Kristiyano, kapanahunan ngayon. Sabi dito, ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit, ni malamig, isusuka kita. Ang sabi, no? Bakit sinabi ng Panginoon sa book ng Revelation, akala mo mayaman ka, akala mo masagana ka, ang totoo, kahabag-habag ka. Gaya ng ilan ng mga Kristiyano, may apoy pa siya. Kadalasan po ay nadadayan natin ang ating mga sarili. Naglalakas-lakasan na lang pala, no? Nag-aapoy-apoyan na lang pala. Nagpupus-pus-pusa na lang. Yung pala'y kapus na. Di ba? Tayo akala natin anointed pa tayo. Na tila baga pagka tayo kumunta, kikilabutan ka. O yung po nga, pag nagko-quote ka ng mga verse, akala mo, o maraming verse, akala mo matured ka na. Ang sabi ng Biblia, kahabag-habag ka, dahil nagawian na lang. Siguro ang umawit, nakagawian na lang ang mag-quote, umaten, yun pala, nakagawian na lang. Yun ang malungkot. Ang nakagawian na lang pala, lalo na kung linggo, lalo na sa mga nagsipaglilingkod. Tanong, may apoy ka pa ba? Nag-aapoy pa ba ang puso mo? Nandun pa ba ang anointing ng Panginoon na talagang napakalakas ng conviction sa'yo? Tingnan natin ang ilang puntos. Ito na tayo. Sa puntos ng how to unquench fire. Number 1, fully surrender to God. Kung paano tayo noon ay sumasamba, umaawit, nung unang makilala natin ng Panginoon, yun ay nagsimula lahat sa pagsusuko. Di ba? Fully surrender your heart and mind to God. Mag-example po tayo o kumuha tayo ng isang halimbawang fully surrender na karakter ng Bible. Kunin natin si Mary. Nang minsan ang Panginoon ay abalang-abala at kasama niya ang kanyang mga apostol, na mga disipulo o yun apostol, at maraming taong bigla na lamang pumasok si Mary. Alam na po natin siguro ito, no? Biglang binuhusan ng pabango si Jesus, binasag at pinaligo sa Panginoon. Hindi biro ang ginawa ni Maria, ni Mary, sapagkat hinarap niya ang pwedeng mangyari sa kanyang ginawa. At hindi rin biro hanggang nang basagin niya ang pabango. Ito'y mamahaling pabango, hindi basta pabango lang, ano? Napakahalaga ng napakahalaga ng pabango na yon. Yun daw ay isang taong sweldo ng isang pangkaraniwang empleyado. At hindi lahat ay natuwa sa kanyang ginawa. Ang isang taong sukdulang, walang inaasahan, ibinigay ang lahat-lahat sa Diyos, iyon ay si Mary. Hindi niya tiningnan na sasabihin ng mga tao, hindi niya hinayangan na pwede niyang pangkabuhayan ang pabangong binasag niya at binuhos sa Panginoon. Hindi inalintana ang halaga o ang sasabihin ng tao. Kung ngayon nangyari yan, siguro nabalita na sa buong FB, YouTube, ang isa sa atin ang gumawa nito, no?
Nabalita ka na sa lahat. Kilalang kilala ka na, no? At maraming mga iba't ibang usapan para sa iyo. Pero nilabanan ni Maria ang lahat ng iyon dahil ang naglalagablab na damdamin niya ni Mary ang nagtutulak sa kanyang gawin ang isang bagay na nakasurrender ang buhay niya at ang kanyang ikinabubuhay. Ang kalaban ng tao lalo na sa panahong ito ay ang pandemya, ay ang kanyang ikabubuhay. Pero titiningnan ni Maria ang halaga ng kanyang binasag. Mas tiningnan ang halaga ng Diyos. Na tiningnan ni Maria ang halaga ng Diyos sa harapan niya. May nagsabi, ba't hindi ibinenta para magamit sa templo? Alam niyo, nangyari sa amin yan eh. Nung bago-bago kami dito sa Ligata. May nagbibigay sa amin ng mga alahas, ganyan. May nagsabi, bakit ibibigay niyo doon? Hindi niyo ibigay sa church para magamit ng marami. Meron tilang mabuting sinasabi o mabuting ginagawa. Pero yun ba ang kalooban ng Diyos? Pipigilin mo yung isang damdamin na nag-aalab sa tao. Ano? Ang sabi ng Mark 14, chapter 14, verse 6 to 8. Ano ang sabi dito? Ngunit sinabi naman ni Jesus, ito ang sinabi ni Jesus kasi nakita niya nagbubulong-bulungan no? Bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin. Verse 7, sapagkat habang panahon kasama ninyo ang mga mahihirap at anumang oras ninyong naisin, ay makagagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Verse 8, ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi man binuhusan niya ang ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tingnan niyo po. Ito ang tunay na surrender sa Lord. Si Mary nagbasag ng pabango. Sabi ang halaga ng pabango yun ay halos 1 taong sweldo. Kaya maraming naghihinayang. Di po ba? Ito ang isang magandang halimbawang sinaid niya ang kanyang sarili. Pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Hindi magagawa ng isang ordinaryong tao ito na nagsuko ng buhay at matinding pagmamahal sa Diyos. Ang ginawa ni Maria, sabi siguro ni Maria, hindi sapat, sabi siguro ni Maria, ganun ano? Hindi sapat na luhuran ko lang ang Panginoon sa oras na ito. Hindi sapat na punasan ko ng basahan ng kanyang paa. Hindi ba pati buhok niya pinunas niya? Hindi sapat na awitan ko ang Panginoon. Kaya ang naisip niya ay basagin ng isang mamahaling pabango at binuhos sa katawan ng ating Panginoon. Kahanga-hanga, di ba? Isang babae na nagsuko ng kanyang buhay sa Diyos na nag-aalab ang puso. Kapag nag-aalab talaga ang puso natin, magagawa natin. Yung di mo talaga akalaing gawin, magagawa mo kapag nag-aalab ang puso natin. No? Maging sa 2 Corinthians 8, chapter 8, verse 1 to 5, yung mga taga-Macedonian church. Sabi dito ng verse 1, ano? Mga kapatid, nais namin malaman ninyo na pinakikitang magandang loob ng Diyos sa mga iglesia ng Macedonia. Verse 2, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok. Tandaan po natin yung matinding kahirapan at mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit, sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin silang at bukas ang palad sa pagbibigay. Merong ano sila, bakit nila nagagawa yon? Maalab na paglilingkod sa Diyos, maalab na pagmamahal sa Diyos, kaya nila nagawa yun, ano? Kita natin matinding kahirapan, mahigpit na pagsubok. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Yun po yung tinatawag na surrender. Fully surrender. Hindi lamang abot sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat may higpit nilang pinakikiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong. Tingnan nyo, nakikiusap pa, no? Na makatulong sa mga kapatiran na taga Jerusalem. Sa verse 5, at tigit sa inaasahan namin, nilaan nila ang kanilang sarili. Una, sa Panginoon, pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan natin yung mga salita, yun nga sinabi ko kanina sa verse 2, matinding kahirapan.
at mahigpit na pagsubok. Higit sa kanila'y kanyang ginawa, isang pusong suko sa Panginoon na nag-aapoy ang puso sa Diyos. Di alintana. Ano ang kulang? Ang pwedeng mawala? Sapagkat ang kabuuan sa kanila ay walang iba kundi ang Diyos. Alam natin na lahat ng alam natin na lahat ay kinulangan ng Panginoon. Naniniwala ba kayo doon? Walang kompleto, walang husto. Kahit sino tanungin natin na tao pa man sa mundo, no? Dahil doon sa kakulangan na iyon, si Lord ang kapupunan. Kasi kapag gusto na, hindi na nila hanapin si Lord, kinulangan nga ng Lord. Kasi kailangan ni Lord sila di ba, na tanggapin siya, no? Kaya di tayo dapat mainggit na sa ating kapwa. Halimbawa, siya ay maganda. Siya ay matangos ang ilong. Siya ay mayaman. Lahat ng mga, hindi tayo dapat mainggit. Bakit? Hindi natin alam kung ano ang kulang sa kanya. Sapagkat ang lahat ay kinulangan ng Diyos. Upang sa kulang na yon, si Lord ang magpuno at hanapin siya. Kasi kompleto, hindi hahanapin Sapagkat kung gusto, hindi na tayo titingin sa taas para tawagin ang Diyos na ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen? So, ano ang hindrance o ano nga ba ang mga hindrance sa pagsuko ng buhay sa Panginoon? May hindrance no? May mga hadlang yan ng lahat-lahat sa atin. Number 1, securing earthly things. Hindi ang anumang yaman sa mundong ito ang magbibigay ng seguridad sa tao. Di ba? Ang daming mayayaman pero hindi pa rin sila payapa, hindi sila kontento, di ba? Hindi ang yaman, laki ng tahanan, anumang mga kapangyarihan, mga hawak-hawak mo, o makakapagpahinto ng anumang pagsubok na dumating sa iyo. Kung ang salapi at kapangyarihan sana makapipigil sa kamatayan, di sana di na namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng Mateo 16:26, sapagkat ano ba ang mapapala na isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Ito ang panggising, ito ang panggising sa tao kung saan nakakapit, kung saan nakasandal. Yun ang panggising ng Lord sa tao, no? Yung Mateo 16, verse 26 na yan. Na anong makakamit mo? Makamit mo man ang buong sanlibutan kung ikaw na may mapapahama. Ito po. Number 2, hindrance. Lacking trust in God. Yan, lacking. Kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos. Panawagan ng pagtitiwala ng Panginoon. Hindi natin alam ang nangyayari sa tao o anumang pagsubok sa buhay. Hindi tayo pwedeng mamili di ba? Ito na lang, Lord, ang padala mo sa akin, kaya ko ito Hindi natin alam kung ano darating sa atin mga pagsubok, no? Hindi natin ito kayang pigilan. Itong mga pagsubok na darating, tandaan natin. Ang Kristiyano at hindi Kristiyano ay dumadaan sa iba't ibang apoy ng problema at pagsubok. Naniniwala kayo doon? Amen. Hindi ko Kristiyano ka na, exempted ka na hindi ka nadadanas ng pagsubok. Meron ba Kristiyano kayo natin na hindi na dumanas? O hindi na nagkasakit? Di ba? Hindi ka na magigipit? Hindi ka na magkakaroon ng problema o sa relasyon? O mamamatayan ng mahal sa buhay? Lahat ng yan mararanasan ng lahat ng tao sa daigdig. Pero ano nga ba ang kaibahan natin bilang tayo nakakilala sa Panginoon? May kaibahan Napakalaki ang kaibahan natin na mga nagsuko ng buhay sa Panginoon. Oo, mamamatayan tayo. Magigipit tayo. Magkaroon tayo ng mga sakit at mga problema sa relasyon, kanina, no? Pero ang malaking kaibahan natin, mayroon tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng kakaibang lakas. Amen. Nararamdaman niyo po ba yan? Amen. Kakaibang lakas at kapayapaan nang sa kabila ng iba't ibang problema at pagsubok na dinadanas mo, nagagawa mo pa rin itaas ang kamay mo. Amen. At sinasabi mo pa rin, mabuti ang Diyos. May nakikita
Kasi tayo na hindi nakikita ng iba. Ito yung mata ng ating pananampalataya. Kaya itong nangyayari, ito isang imbitasyon na nais ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Yung nangyayari ngayon. Sabi ng John 14:1, huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din naman kayo sa akin. Si Jesus mismo ang nagsabi nito, huwag mabalisa, magtiwala sa Kanya. Anong sabi ng Proverbs 3:5-6? Verse 5 ng Proverbs, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Verse 6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen. Kahit alam mo matalino ka pa, mataas ang pinag-aralan mo ni sa iyong sarili, huwag kang magtiwala. Bakit? Mandaraya ang damdamin. Minsan, good na good ka. Good na good ka. Ang feeling mo, apoy na apoy ka. Paglipas ng ilang panahon, nawawala yung apoy. Diba? Ang sigla-sigla mo, bigla na lang malulungkot dahil nakadepende ang ating pakiramdam sa ating nakikita at ating nadidinig. Diba ba? Lalo ngayon, mas marami tayong nakikitang negatibo, naririnig. Diba? Kaya napakahirap na ating pakiramdam ang ating pananampalatayanan. Number 3 na ng hindrance, fearing the future. Yan, pagkatakot sa hinaharap. Sino nga ba ang di natatakot sa buhay na walang katiyakan? Ito po ay isang kwento ng isang mayamang tao, no? Narinig ko itong kwento to, at magandang ikabit ko dito sa aking nito, sa fearing the future. Meron isang napakayamang tao. Meron siyang mayordoma, meron siyang hardinero, meron siyang kusinero, meron siyang hardinero, ayan Pero, nung isang umaga, sila nagkakape at sila masaya-masaya mag-uusap-usap. Ang sabi ng hardinero, sabi nyo, alam nyo, kung magkakaroon lang ako ng 1,000 ngayon, sasaya ang buhay ko kasi anibersaryo ng aking asawa para mapaligaya ko siya. Kataon, dumadating yung kanilang amo. Narinig yung sabi ng hardinero. So, bumalik yung amo. Bumalik siya ngayon. Magkakape yung amo. Bumalik siya ngayon. At kumuha na 1,000. Binigay ngayon sa hardinero. Alam mo, sabi ng tuwan-tuwa yung mga, yung labandera, yung kusinera, yung mga kasama dyan, yung kasamahan niya na mayordoma, ganyan. Pero yung hardinero, sabi nila, oh, di ba, masayang-saya ka na ngayon, sabi niya. Alam mo, sabi ng hardinero, bakit ba hindi pa 1 milyon ang hiningi ko? Malinaw daw yun. Diba? Ano nga ba ang tunay na nagpapasaya sa tao? Ginawa mo na ba ang lahat? Hinanap mo na ba ang kaligayahan sa mundo? Marami ka nang ginawa, tinikman, marami ka nang kinuha sa buhay mo. Pero bakit malungkot ka pa rin? Kasi meron kang takot, kadami mo nang sinubukan, maraming inalam, hindi lahat ng inaalam ay para sa kapakinabangan. Minsan negatibo resulta nito. Fearing the future ang isang number 1 na sumasakmal sa puso ng tao. Natatakot na ano nga ba ang kahihinatnan. Ang sabi ng Pilipos 4:6-7, verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anong bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos, alat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Verse 7, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyo, puso at pag-iisip, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Mismong sinabi ito ng Bible, don't be anxious, sa verse 6, sinabi ito dito, anything. Alam kasi ng Lord ang anything heart, ng anything ng ating puso. Walang di alam ang Lord sa nangyayari sa iyo o sa atin, lalo na sa daigdig na ito. Wala ding di alam ang Diyos yung mga nangyayari. Sabi ko nga, alam ang pag-iyak natin, alam ang pag-aalala natin, alam ang takot natin. Walang hindi alam si Lord. Alam niya kung ano iniisip mo. Buhok mo nga, alam niyang bilangin Yung pong mga nilalaman ng isip natin, yung asawa mo, hindi mo pa alam na asawa mo, mapapangasawa mo yan. Alam na ng Lord, yan ang yung asawa, mapapangasawa. Di ba?
Di ka pa nga pumapasok sa isip ng nanay mo. Ang Diyos, alam niya na ikaw ilalabas sa nanay, diyan sa sinapupunan ng nanay mo. Ganun ka, anong kapangyarihan ng Diyos. Walang di alam ang Diyos. Fearing the future. Kaya dito hindi natin maisuko ang buhay natin sa Diyos. Drawing closer to God is not the result of trying harder, but to surrendering more. Pagsuko ng lahat. To number 2 na kung paano natin na ma-unquench o hindi mapapatay ang ating mga apoy, How to get on fire. Point number 2 na tayo. Kanina yung fully surrender. Number 2, tatlong puntos lang po tayo. Focus on eternity. Yan. Focus on Jesus. Kapag tayo hindi nakatingin sa buhay na ito, gaano man katagal o sandali, meron itong naghihintay sa buhay na walang hanggan. Na lahat ng ating tiisin o labanan, panandalian lamang. Sabi ng Biblia, sabi ng Bible, hindi pa sumagi sa ating isip, ni hindi pa nakita ng iyong mga mata. Inihanda na ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Si Apostol Pablo na ang iniisip ay panandalian lang ang buhay na ito. Kaya sinabi niya, sa mabuhay at mamatay ay pareho lang. For I have learned to be contented. Life, natutunan ng makontento, natutunan maging kontento. Naaaral kasi. So yun pala, naaaral pala sa gitna ng kalungkutan, pilitin mong maging maligaya. Kung ikaw ay nasa trouble, pilitin mong maging pumayapa kasi naaaral eh. Pag-aralan mo kontento kung saan ka ngayon. Pag-aralan mo masiyahan sapagkat mayroong Diyos na nakatingin at hindi nagkukulang sa buhay ng bawat isa. Ano nga ba ang larawan ng isang yung focus on eternity. Ito po yung istorya po ni Esteban sa Acts 7:59-60, Si Esteban na nanalangin naman na ganito, Panginoon, Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Hindi ba na siya ay pinagbabato? Namatay siya sa binato siya ng malalaking bato, So dito sa verse 60 ang sabi dito, lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo pong pananagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay nakaluhod habang binabato at nawawala ng buhay. Nakita at sumasalubong siya ng Panginoon. Saan nakapokus sa gitna ng mamamatay na si Esteban? Di ba? Siya ay nakapokus sa eternity, sa buhay na walang hanggan. Nasabi nga dito na ang kanyang pagpapahayag ng dakilang salita ng Diyos, siya ay nabato dahil sa pagpapahayag ng dakilang salita ng Diyos. Ngayon kung ikaw talaga mapaparusahan dahil sa hindi ibang klase, ibang usapan yun, Alam niya sa sarili niya na may hahantungan ng buhay na ito. Alam ng mga kapatid sa mga pagsubok na binadaanan natin, sandali lang ito. Sandali lang ang lahat ng ito. Bagamat itong COVID na ito ay ilang taon na, 2 na, Pero hanggang pa tayo, still alive and kicking. Amen? Amen! May hinanda ang Diyos na mas mainam sa ating buhay. Ano yun? Ang langit, di ba? Ito pa yung isang kwento tungkol sa langit. May isang guro sa Bible school or what, May mga bata siyang tinuturuan. Ang sabi niya, Class, alam niyo ba ang langit ay mapakasaya dyan at puro ginto ang tutuntungan. Papasok ka palang ginto at kumikinang. Ganyan ang sabi ng guro, Ang sabi ng mga estudyante niya, ng mga batang nakikinig. Oo, talaga? Ganyan sila, namumuriltan ko na ng mga mata. Oo, at sasalubungin kayo ng mga anghel kapag kayo'y pumunta ng langit. Sabi niya ganyan. O ngayon, sino ang gustong pumunta